Ang pangalan po niya, Kabuuhan Mistika. Palakpakan po natin. Thank you very much, Bishop. Alright, hindi pa ako pumunta rito para kumanta o kaya mag-split. Kasi yung po ang pagkakaiba po ng pagkakakilala nila sa akin kung ano po yung mistika dati. Pero sabi ko, after 5 years in show business, sabi ko, parang nagsawa na rin ako, di ba? Parang it was something na, oo, sikat na ako. I got all the fame, but I didn't have the money. Ako naman po ngayon ay bumalik dito sa Pilipinas, coming from the States, kasi sabi ng Diyos, there must be something for you, Iha. Kasi akala ko, tama na yung panahon ko sa showbiz. So sa akala ko, I was going to retire very young. Young ba ako? I'm a lola already. But I said, it's not really nice na nandun po ako. I was doing everything kung anong dapat kong gawin, pero wala po akong mga kababayan, walang pamilya, walang mga fans ko. Di ba nila-entertain ko doon, mga kanok, o kaya ano, di ba? Sabi ko, no, I wanted to go back. But instead of going back to the Philippines, para mag-sprint ulit, sabi ko, I wanna do something na it's really worth my time. Kaya pinagtaguluhan po ako ulit dito sa Pilipinas pagbalik ko. That was 2 years ago. After my 4 years of, sabihin natin nag-retire, pero hindi naman pala ako nag-retire. Okay, so pinili po akong bumalik sa pagiging pagka-controversial. Sabi ko, I'm not going to do that. Kung kaya kong gumawa ng pangalan noon, bilang yung nanggugulo, sa showbiz, sabi ko, bakit hindi ako gagawa ng pangalan sa pamamagitan ko at hindi sa pamamagitan nila? Alam niyo kung bakit? I was manipulated. So ngayon, katulad po dito, we have the power. Hindi tayo pwede mag-manipulate sa kung sino man. It's either kung sino na may kataasan o katanggulan na mataas, we still have our own, diba? Parang people's power. Ano pong tawag dito? Citizens' power. Since citizens' crime was po ito, ano natin, diba? So sabi ko, with my own power, magpapatayo po ako ng Mystica Charity Foundation. So, dahil po ako ay lumaki, I was 4. Nakita ko po ang aking tatay kung paano po niya i-rise yung pamumuhay namin. Anong tawag doon? Anong sa Tagalog doon? Ininanga. Ayun, Ilocana po ako eh. Pasensya na po kayo ha. Ayun. Nagsumikap po ang tatay ko bilang sastre.
hanggang sa nagpatayo na po siya ng sarili niyang Universal School of Technology and Fashion. Ayan, nagtuturo na po siya ngayon kung paano maging sastre, tailoring, dressmaking, cosmetology, electronics, mechanics, mga ganon. Hanggang sa dumating yung panahon na siya po ay pumasok sa politiko. Ang tatay ko nabalil when I was 16 years old. At ang pinakagusto pong mangyari ng tatay ko, gusto niya akong maging isang lawyer. Para din, later on, pupunta rin daw po ako para maging politiko. Pero dahil po binaril ang tatay ko at nakita ko po na lahat ng mga ginawa niya para sa kanyang mga kababayan, tapos napunta lang po sa wala. I never intended to be a politician. Kaya sabi ko, kung ano po ang ginagawa ng mga politicians ngayon, bakit ko hindi pwedeng gawin? Sa pamamagitan ng aking sariling pamamaraan. You don't have to be a politician to act like one. Di po ba? You don't have to be a policeman to act like one. Bakit kayo nandito? Because you are now acting as a politician or as a policeman. Kaya mayroon po tayong citizens crime laws. Kaya hindi ko po mahindian ito noong inalok po sa akin ni Pastor Mercy at lalo-lalo po kay Bishop Zanyo. Sabi ko, kung ang layunin po ng aking Mystical Charity Foundation is to eradicate poverty at saka to improve the environment, since na ang Better Law din po, our aim is para naman po matulungan o kaya maano ang ating environment because we're planting trees, di po ba? To save the environment. Bakit hindi natin gawin ngayon ang crime prevention? Di po ba? Kasi kung minsan, maraming crimes na nagkalat sa atin but we're not aware. Walang tumutulong o kaya hindi natin napapansin. Pero through us right now, ladies and gentlemen, I'm so glad to really find out na 1,400,000 members na po pala. So I am sure din na ngayon at naatasan din po ako ng ating bishop to be a part of this bilang senior consultant po ng ating Citizens Crime Watch. And at the same time, katulad po nung sinabi po ni Pastor Mercy, sabi niya, pwede ka rin maging chairman ng Juniors Crime Watch. Okay, so ngayon, pwede po, okay, so pwede Metro Manila, ayun, pwede po. And then, ang plano ko po mga kaibigan, because gusto ko pong kuminsan, di ba, gusto nating maihayag kung ano yung mga gusto nating ipamahagi sa ating kababayan. So I'm planning to really put up an hour radio program. Alam ko po na si Bishop po, meron na po kayong Citizens Crime Watch po. 30 minutes, parang ganun segment nyo po. Kung pwede pong dadagdagan ko rin po sa pamamagitan po namin ni Miss Bobby, para lalo dadami rin po ang ating mga kamiyembro, dito ba? Mas masarap yun. So if ever kung ngayon, ang member po natin is 1,400,000, why can't we make it double or triple right away this year? Yes. Diba? Kasi magtutulungan po tayong lahat. Okay? So mga kaibigan, since nabanggit ko na rin lang na meron po akong Mystical Charity Foundation, meron po kayong binigay po sa inyo kanina ng ating project director ng Mystical Charity Foundation. And of course, you have brochures para to find out all the details po. Kasi like a while ago na banggit ko po na ang aming layunin ay matulungan dito ang ating environment. So sana po you have time to go through that or to mysticalcharityfoundation.org or www.betterlawforestry.com and of course with Mr. Rino Thorberg as our CEO Chairman. Maraming salamat po.